Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang gala ng isang barkada mula Bulacan biglang naantala sa pagsulpot ng isang hindi inaasahang pasahero. Ito ang road trip na bangungot para sa mga may arachnophobia o matinding takot sa gagamba. Nasapot sa takot ang barkadang ito mula Plaridel, Bulacan. Nang sa gitna ng kanilang road trip, may naki-joyride sa kanilang gagamba. Minsan lang po talaga kami magkita-kita. Then sinundo ko po sila sa bahay nila. Tapos habang papunta po kami sa coffee shop, Tumingin ako sa taas kasi i-move ko yung grills ng aircon. Tapos doon ko nakita yung malaking spider. Ang gagamba bigla raw gumapang sa kinaroroonan ni Anchel. sobrang takot na takot po ako kasi may gagamba. Tapos hindi ko din po talaga na-expect na gano'n siya kalaki. Sinubukan pa raw nila itong takpin gamit ang isang paper cup. Pero Hindi ko kasi na-expect na mabilis yung gagamba. Nagulat din ako. at tila marami raw ang nakarelate sa kanilang nakakakilabot na enkwentro. Ang in-upload kasing video ni Anchel, meron ng 7 million likes at mahigit 56 million views. Pero ang tanong, paano nila natakasan ang mga galamay ng naki-joyride na gagamba? Kuya Kim, ano na? Madalas ba natin silang mapagkamalang mga insekto? Alam niyo ba na ang gagamba, ibang klase ng hayop pala? Hindi sila insekto, sila yung mga arachnid. Di tulad ng mga insekto na 6 ang mga paa at may mga pakpak at antena. Ang mga arachnid, 8 ang paa at wala silang mga pakpak at antena. Ayon naman sa Philippine Arachnological Society Incorporated. Ang gagambang naki-joyride kay Anchel, posible daw isang Heteropoda venatoria o pantropical huntsman spider. Ang klase ng gagamba na ito ay madalas ito yung nakikita sa bahay natin, sa pader, sa CR. Natotolerate niya ang occurrence ng mga tao. So most likely nadala siya from sa bahay to sa sasakyan. Sila ay nocturnal species. Nagwa-wander sila during the night to search ng food. Ang mga gagambang ito, nangangagat daw. Pero ang kanilang kabandag, hindi raw delikado. Mild lang ang kanyang venom. So hindi siya delikado sa tao unless nga lang kung meron kang allergic reaction sa kanilang venom. Tama naman yung ginawa nila na hinuli nila gamit ang cup. Kaya nga lang hindi successful dahil sensitive sila sa air movements. Kaya na-detect nila yung approaching na cup. So best option siguro is something na mahaba and buksan nilang bintana at saka i-drive nila palabas yung gagamba. Bagay na ginawa raw nila Anchel. Hinintay ko po muna na makagilid kami ng sasakyan kasi pinapakalma po kami. Doon tsaka po ako lumabas nung talagang nabugaw yung gagamba. Kung takot ka man sa gagamba, baka ikay mataranta kung ito makita mo. Isang tarantula na kamakailan lang ay nadiskubre sa Romblon. Alam niyo ba nitong Marso, nilathala sa scientific journal na Zookeys ang bagong species ng tarantula na nadiskubre sa isla ng Romblon. Ang tarantula ay tinatawag na Selenobrachys ustrumsupacius o Romblon black tarantula. Ang kulay brown nitong katawan na sa 2 inches ang laki. Nababalot ito ng hair-like structure na nakakatulong daw sa kanilang sensory detection. Meron din silang claw sa dulo ng bawat galamay nito. Nakakatakot man ang kanilang itsura, para sa ilan, tandaan na hindi dapat sinasaktan o pinapatay ang mga nilalang na ito. Lalo't napakalaki ng papel nila sa ating kalikasan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang malalimang pag-aaral ang sinagawa ng mga eksperto mula sa University of the Philippines Marine Science Institute sa pinakababaw na bahagi ng Philippine Rice, ang Benham Bank. Ano kaya ang kanilang nadiskubre tungkol sa bahaging ito ng ating katubigan? Sa silangang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan 50 meters sa ilalim ng sea surface. Ang isang seamount na mas mataas pa raw kung ikukumpara sa pinakamatayog na bundok sa bansa, ang Mount Apo sa Mindanao. Ito ang tinatawag na Benham Bank. So ang Benham Bank situated around 200 kilometers from the eastern part of Luzon. Part siya nung mas malaking tinatawag natin na Benham Rise. Yun yung pinaka-shallowest part. Nitong 2019, ang mga researcher ng University of the Philippines Marine Institute o UPMSI naglayag patungo sa kinaroroonan nito at gamit ang patented remote underwater video systems. Pinag-aralan nila ang puso ng Benham Bank.
At sa kauna-unahang pagkakataon, pinahagi nila sa publiko kanilang nadiskubre. Sa Benham Bank, matatagpuan daw ang isa sa pinakamayamang deep coral ecosystem sa Pilipinas. Merong mga areas na ang coral cover is 75 to 100%. If you go around the Philippines, very limited lang yung mga areas na may ganong coral cover. And it's surprising kasi nasa malalim na siya. Yung light na nare-receive ng mga corals is not as much as when you are in the shallow reef. But then you see this very pristine environment. Kabilang din sa kanilang mga nadiskubre doon ang ilang mga benthic habitats o ecological region sa pusod ng dagat na tinitirhan ng iba't ibang marine organism. May mga seaweed, so macroalgae, and you have turf algae, and then also soft corals and octocorals, sponges. Sobrang diverse ng community na nakikita mo doon. It allows also other marine organisms na mag-thrive doon. At ang magandang balita raw, Wala pa kami nakikitang threats at destructive levels pristine kasi free siya from physical and mechanical stress associated with fishing or illegal poaching. We saw already like a lot of patterns of coral habitat degradation around the country, but we have at least a hope na pwede nating protektahan and may even be helpful in terms of providing larval sources to nearby coral reefs. kaya ang hangad ngayon ni na Joey I hope this study would even further help in the conservation of the area. ang Benham ba? Maliit na bahagi lamang ng Benham rice o Philippine rice. May ideya pa kayo kung gaano kalawak ang kabuuan nito? Kuya Kim, ano na? Ang Philippine rice may lawak na humigit kumulang 13 million hectares. Mas malawak ito kumpara sa buong isla ng Luzon. Tinawag itong noon na Benham rice, pinangalanan sa Amerikanong Navy officer na si Andrew Benham na siyang nakadiskubre nito noong 1933. Pero taong 2017, sa bisa ng Proclamation No. 489 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinalitan ang pangalan nito. Mula Benham rice, tinatawag na ngayon itong Philippine rice. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Dahil sa pagsulputan ng mga artificial intelligence o AI-generated na mga picture at video sa internet, mahirap nang kilatisin kung ano ang totoo at hindi. Pero ito raw ang hindi AI. Sa Naga City sa Bicol, daan-daang mga deboto ang nakakita ng ulap ng hugis parang isang tao. Kaya paniniwala nila, isa raw itong milagro. May tuturing nga ba itong isang aparisyon? Imbestigahan natin yan sa ulat na ito. Tila nasa alapaap daw ang mga dumalo sa ginanap na National Youth Day Cáceres 2025 sa Naga City sa Camarines Sur. Pakiramdam daw kasi ng mga kalahok. Binasbasan ng langit ang kanilang pagtitipon. Sa sinasagawa kasing closing mass sa Peña Francia Basilica, ito ang kanilang namataan sa kalangitan. Isang ulap na ang forma para daw isang tao. Paniniwala tuloy ng ilang deboto. Ito raw si Jesucristo. Isa sa mga pinalad na makasaksi nito, si Noel. Isa ako sa mga active youth member dito sa aming parokya. I even shouted, and it's really aligned in our activities. Kaya it's goosebumps talaga. Pero kung si Noel ang tatanungin, ang kanya raw nakita sa ulap, hindi si Jesus kundi ang Birheng Maria. It's like for Mama Mary of Lourdes or Fatima, Birhen of Fatima. It's kinda like that po para sa akin. Pero may tuturing nga bang aparisyon ang nabataan sa kalangitan ng Naga? Hindi natin pwedeng ideklara kaagad na yan ay isang milagro. Dahil yung milagro ay isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyayari. Pero yung cloud formation ay isang kapangkaraniwang bagay. Kung titignan naman daw ito sa punto de vista ng siyensya, yung mga ganong nagpo-form ay natural na nangyayari talaga sa atin. May mga factors na nakaka-contribute. ang patayong ulap na napagkamalang imahe ni Jesus o Birheng Maria. Maaring dulot daw ng kung tawagin ay vertical wind shear o yung pagbabago ng direksyon o bilis ng hangin sa iba't ibang altitude o level sa ating atmosphere. Dahil sa wind direction at sa mga lakas ng winds na yun, nagkakaroon ng random images na nape-perceive natin. Hindi siya rare. So, nangyayari po talaga yan. Nagkataon lang siguro na yung picture ay nandun sa may simbahan. Minsan tayo'y tila minamalikmata. Nakakakita tayo ng mga pamilyar na muka sa mga bagay na hindi naman talaga yun.
Alam niyo ba kung anong tawag sa fenomeno na ito? Kuya Kim, ano na? Ang ulap sa Naga City na napagkamalang imahe ni Jesus, Kristo at Birheng Maria ay isang halimbawa na kung tawagin pareidolia. Isa itong phenomenon kung saan nakikita o naririnig natin ang mga pamilyar na bagay, gaya ng mukha ng tao o hayop sa mga bagay na hindi naman talaga yun. Bakit nangyayari ito? Kapag may nakita tayong kahawig ng mukha o ng kilala nating bagay, ini-interpret ito ng ating utak bilang isang specific na imahe kahit na hindi naman talaga ganun. Gusto kasi ng utak natin na makakita ng mga pattern o kilala na bagay para madali nating maintindihan ang paligid. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nakaramdam ng kilabot ang isang babae sa La Union nang may makita raw itong kumikislot-kislot na uod na tila ba merong buntot. Ano kaya ito? Kuya Kim, ano na? Ang mantsa ng damit, kaya raw labhan ni Esperanza. Pero ang kanyang takot nang makita ang uod na ito na kumikislot-kislot at meron pang buntot. Mahirap daw burahin. Nagtataka ako may mahaba siyang buntot. Ang uod, naispatan daw niya sa poso nilang ito sa San Fernando, La Union. Galaba po ako nung time na yun eh. May nakita po akong gumagalaw-galaw dun sa may mga naipong tubig. Last night, chinek ko ulit, mas madami sila. Tapos napansin ko din, yung buntot nila, nakalagay lang sa surface ng siguro dun sila nag-breed or dun sila humihinga sa buntot na yon. Para mabigyan linaw, ang nakuha na niyang video, ipinost niya sa isang Facebook group. Talagang nagre-react yung mga tao dun eh. Ano nga bang nakita ni Esperanza habang siya ay naglalaba? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa nakita ni Esperanza, rat-tailed maggot. Isa itong larva na kapag tumanda, nagiging isang klase ng langaw. Ang Eristalis tenax o drone fly. Tinawag na drone fly kasi kahawig siya nung drone ng honeybee. Hindi siya peste, di ba? Consider nga natin siyang beneficial organism kasi pollinator siya. Kaya naman tinawag na rat-tailed maggot dahil meron itong tila mahabang buntot na parang sa daga. Pero hindi ito buntot kundi isang breathing tube. Ito ay tube na ginagamit nila para makahinga sila sa tubig. It can extend up to like 10 times the length of the body such that makarating yung tip sa air para makuha niyo yung air sa labas. Hindi naman daw delikado sa ating mga tao ang mga rat-tailed maggot. Pero dahil nabubuhay ang mga ito sa maruruming tubig, maaari silang magdala ng bakterya na pwedeng magkontamina sa ating pagkain o inumin. Kaya para maiwasan ang mangyari ito, dapat manatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. Posibleng present na rin doon ang mga lamok, ang mga langaw, and eventually i-invite niyan ang mga daga, ang mga ipis. Ang makakapag-correct nito ay yung sufficient na sanitation. Hindi man siya peste, but again, this is an indicator that we have a problem in our water. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Tiyak manlalaki ang inyong mga mata sa Bidang Piñas ng Puntol, Apayao. Sing taas kasi ito ng gusali. Ito na ba ang largest pinya sa bansa? Kuya Kim, ano na? Ang mga nakifiesta sa taunang Pinya Festival sa Puntol sa Apayao. All eyes sa pinyang ito. Sino ba naman kasi ang hindi manlalaki ang mga mata sa laki nito? Sa taas nitong 32.81 feet, sintayog na ng isang giant pinya ang isang two-story building. Ang giant pinya ng Puntol na isa raw marahil sa pinakamalaki sa bansa, gawa gamit ang mahigit 2,800 fresh pineapples. Inani ang mga ito mula sa iba't ibang taniman sa Puntol. It was actually just purposely for a one town, one product. And then it evolved into something that could help us in economic recovery just after COVID. We are revitalizing the tourism industry. We use that and also, of course, to promote the products coming from our farmers. Kuya Kim, ano na? Ang pinya o Ananas commosus ay isang tropical plant na indigenous sa South America. Dinala ito sa Pilipinas ng mga Kastila noong late 16th century. Isa sa agaw pansin sa prutas na ito, ang tila napakarami nitong mata. Pero ano nga ba ang mga ito? Ang pinya isang multiple fruit.
Ibig sabihin, bunga na ito ng maraming maliliit na bulaklak na nagsama-sama. At ang sinasabing mata nito ay ang dating lokasyon ng individual na bulaklak. Ang pinya meron ding korona na binubuo ng mga pahaba nitong dahon. Alam niyo ba na mula sa mga dahong ito maaaring makagawa ng napakagandang tela? Ito ang pinya cloth. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.